Hello mga ka-Antif, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo matagal po akong hindi nakapag-vlog dahil ang sama ng aming mga pakiramdam. Tinrangkaso po kaming lahat, buong pamilya. So bago po tayo magsimula po ay shout out muna kay Sir Mark TV. That 4078. Hello, shout out to you, sir. Hi, Madam, pa-shoutout po from San Pablo, Laguna. Thank you. Thank you din, sir, at salamat sa iyo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, mga ka-Antrip, ito pong aking violation. Ayan, tax mapping violation. Excuse me. Ayan, medyo masama pa talaga aking pakiramdam. Ayan yung aking pong violation nung nag-tax mapping dito sa aming lugar. So, isi-share ko po yan sa inyo para maiwasan po ang ganitong pangyayari sa inyong business, dahil kapag isa dito mag-fail po tayo or hindi natin masunod, or yung mag-fail tayo, or ano ba tawag doon, yung hindi natin ma-comply yung requirements na dapat nating i-require, dapat na mayroon tayo sa ating business, ay posible pong magkaroon tayo ng penalty. Ayan, at medyo malaki po, depende po sa ating failure of kung ano yung ating penalty at kung magkano yung magiging penalty. So ito po yung form, ito yung list ng mga requirements. Ito yung dapat na na-comply natin or nasunod natin or na-accomplish natin sa ating business. Ito naman yung mga amount ng penalties. Depende dito kung ano yung iyong maging penalty. Pag-check ng mga taga-BIR para sa ating tax mapping ng ating business. So, kapag nakitaan tayo dito ng failure to comply or hindi tayo hindi natin nagawa yung requirements, na fail tayo sa pagsunod or pag-comply ng mga requirements ng BIR pati sa ating business, ito ang iiwanan sa atin. Ito naman yung penalty na. Dito na natin makikita kung ano exactly sa mga nandito yung ating penalty. So, malungkot ako pero hindi sobrang lungkot dahil kasi kahit papano hindi naman sobrang bigat yung aking naging penalty. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano. But for now, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung dapat nating i-comply or dapat hindi tayo mag-fail para sa mga requirements na ito ng BIR para sa ating business, para hindi tayo magkaroon ng violation. Sayang din. Napakasayang. Magbibigay ako ng sample. Hindi ko na sasabihin lahat po ng amount kasi baka para hindi na maging komplikado, kasi baka may magtanong kung sa amin kaya or bakit sa amin ganito, bakit iba sa inyo, ba't mas malaki sa amin, ba't maliit lang sa amin. So, hindi ko nasasabihin yung mga amount kasi hindi ako sure kung all over in the Philippines ba ito na ganito yung amount, or depende sa, di ba, may mga highly urbanized, may mga highly urbanized na mga city, municipalities lang, or depende sa location. Kaya hindi ko nasasabihin. Magsasample lang ako. Itong sa B5A, no OR/invoice found at the place of business. Ayan, first offense, yung penalty ay 10,000. Dito yan sa amin ha, ang second offense mo ay 20,000. Napakalaki, di ba? Penalty pa lang yun. So, yun yung sample ko lang. Pero start tayo sa una at tandaan nyo po, kung ma-take note nyo is i-take note nyo po. So, ayan. Revenue registration number. Ayan. Name of taxpayer, pangalan nyo yun. Ayan. So, yung mga code at description. A1, failure to register based on the location or cities. Kapag, yan, palagi ko po talagang sinasabi ito sa inyo, sinishare, start pa lang. Pag start nyo pa lang ng business, kuha na kaagad talaga ng mga permits. Importante dapat ay hindi lang tayo may DTI at mayor's permit or business permit, dapat tayo ay may COR. Yan po yung pagparehistro. COR is Certificate of Registration sa BIR. Ayan. Kasi kung wala yan, meron din tayong penalty. Pag na-tax map tayo at wala tayong COR, malaki siya. Ayan. Next is
Failure to pay annual registration fee and display present PIR form 0605 payment form. So kasi ang COR po nire-rehistro yan taon-taon. Mayroon tayong annual registration yan. So ayan, dapat naka-display yung ating mga documents, COR, plate number ng business, yung payment form, yung ating mga business permit DTI. So yung sa amin is naka-display diyan sa sa gilid ng table pero visible sa lahat. Ayan. So dapat visible po 'yan siya. A3, no certificates of registration BIR form, ayan, na 2303 na displayed. So may COR ka nga, kaya lang hindi naka-display. Mayroon din kaakibat na penalty. Failure to display the poster, as for BIR receipts, notice to the public to demand receipts invoice, may penalty din. Sorry, medyo malabo yung ko, kaya medyo mahina yung pagbasa ko. Yung notice to the public po, di ba yung kulay orange? Mamaya ipakita ko po sa inyo. Yung notice to the public na meron tayong invoice and then yung as invoice, yan, dapat naka-display din yan siya. Basta lahat ng documents na may kinalaman sa ating business dapat naka-display, visible sa lahat ng tao. Failure to attach or paste permit to use CRM, POS, and other machines. So, ayan. Dapat yung mga na yan, mga permits na yan nandyan din. Kasi kung wala, mayroon din, lalo ng mga gumagamit ng mga POS, yan, may penalty din yan. So, sa invoicing requirements, yung una na yun, registration requirements po yun ha. And then, sa invoicing requirements naman, B1, failure to issue receipts, invoice on sale of parts. Ayan, may penalty yan. Refuse to issue receipts, invoice, issue only pull-out slips. Ayan, may penalty din yan. Yung mga hindi tayo Basta, hindi ko na masyadong i-elaborate. Duplicate copy of the receipts, invoices is blank but the accomplished original is detached from the booklet and cannot be accounted for. Malaki-laki ang nito, penalty. Yung yung wala yung original, tapos pero mayroon duplicate. And then, pag-pasensya nyo na kasi medyo masisilan, hindi ko talaga dinidiscuss yung mga ganitong bagay dito sa vlog kahit na may mga nagtatanong nito kasi nga medyo komplikado siya. Marami siyang kailangang deeper explanation talaga just in case na mayroon kayong feedback or katanungan na hindi ko na siya pwedeng i-elaborate talaga lahat dito. Pero ito ay idea lang sa inyo, at least magkaroon kayo ng awareness. Kaya dapat talaga tayong mag-comply para hindi tayo mapinaltihan. Issuance of receipts / invoices that do not truly reflect and or contain all the information required to be shown therein. Medyo maliit-liit lang ang penalty. Possession and use of unregistered receipts, invoices, registered at the place other than where it is being used. Malaki ang penalty. Yun ba yung gumagamit tayo, nag-i-issue tayo ng mga yung mga yung kailangan ng i-renew dapat? Ano ba tawag doon? Isipin ko po. Sorry. Expired. Yan, yung nag-i-issue tayo ng mga expired na mga invoices, malaki po ang penalty. So, kaya dapat, tips ko na rin, yung sa ating pong invoices, kasabay ng DTI, 2 months before the expiration po ay i-renew nyo na po, or else makukonsider na siya as late. Next is, no OR invoice found at the place of business. Malaki din ang kanyang penalty. So, dapat talaga yung ating mga invoices is nandyan yan sa ating establishment, sa ating business. Available. Kasi, inaanuhan natin yan. Ano ba tawag dito? Ginagamit in issue natin yan. So, ako, medyo guilty ako dito. Pero, nandiyan naman lahat kasi nag-open ako ng tatlong invoice. So, dapat kasi per booklet. Kaya minsan ang date iba-iba kasi kung ano yung mahugot ko ng kasama ko. So, tapos hindi siya totally nauubos ng isang araw. Kaya medyo hiwa-hiwalay siya. Hindi dapat pwede yun. Dapat puno. Para yung date niya sunod-sunod. Yun, tips ko lang ganon. And then, receipts / invoices not bearing and
any of the information required to be shown therein. Ayan. So, dapat malaki din yung penalty niya, no? Receipt na wala tayong pangalan ng ating permit doon, tapos yung P number, diba, dapat nandoon yun. Yan siya. Possession, next na tayo ha. Possession and use of unregistered cash registration machine and or point of sales, POS, or computerized system. Ayan. Yung dapat pinaparehistro din yan. Kalimitan dito yung mga ano kasi, yung mga may POS nga po. Ayun. So, failure to notify the Revenue District Office prior to transfer or any enhancement, changes, modification, major repairs, adjustment of CRM, POS, and cash register, ayan, depository in. So, dapat i-notify natin yung ano, yung BIR. Kung yung inyong ano, yung mga inyong BIR or syempre sabihin niyo sa inyong mga bookkeeper para ma-notify niya or may adjust niya doon kung mayroong pagbabago yung mga ganyan, yung mga gumagamit lalo ng mga POS. And then next is sa SINA tayo pang third, bookkeeping requirements. Ayan, based on gross and net. Failure to present application form BIR 1900-application for authority to use computerized according system or components thereof. Loose leaf books of account and BIR form 1905 application for registration information update or permit to registered sales books, permit to use loose leaf sales books, failure to register books of accounts /CRM/POS sales book. Dito naman ang maging penalty nito is depende sa gross ng iyong sales or ng receipt. So, ayan, i-keep natin yan. Huwag po dapat mawala yung mga ano na yan, yung mga resibo, yung mga book of accounts, importante po yun. Baka pag nag-tax mapping at hanapin yun ay wala is magkaroon tayo ng problema, violation at penalty. So, ayan na, tapos na yung tatlo. Mayroon ako ditong may bilog. O, ibig sabihin, may penalty ako. To think na kompletong-kompleto ako, comply ko yan lahat, na ano ko yan, hindi dapat ako mag-fail, pero bakit ako may ganito? Meron akong violation form na dapat kong i-settle. Ayan, mabuti na lang medyo maliit ang nag-pull. Alam nyo kung ano po, yung akin pong book of accounts ay hindi available dito sa akin during the tax mapping kasi nasa aking bookkeeper. Pag ganon kasi yun siya eh. So, nagkataon that time is nasa bookkeeper siya. So, wala akong mai-reason kasi wala dito. Lalo na piniprepare na kasi magre-renew na kami this November. Magre-renew na ng DTI at ng mga sales invoice kaya nandun siya nagkataon. Kaya ako ay na penaltihan. Yun po yun. So, ang receipts, lahat ng nandito ay na-comply ko po yan. Meron. But the book of accounts na dapat nandito ay nasa aking bookkeeper that time. Kasi nag-prepare na para sa renewal. Ngayong November, magre-renew na kami. So, ayun po. Hindi ko na sabihin exactly kung magkano yung aking penalty. But, medyo maliit siya. Compare kung dito. Ano naman ako dito eh, kumaga confident ako dito sa lahat kasi available naman to sa lahat at na-comply ko yan. So, comply ko rin naman yung book of accounts. Nga lang that time is, nung pumunta kami nagkita kami ng aking bookkeeper is inayos niya na, pinrepair niya na kasi actually mabuti na lang yung mga resibo hindi ko pa nadala doon kasi nga isusunod na dapat kasi i-rehistro buti na book na ano muna ako na ano ba tawag dito na tax map muna ako. Kung hindi, baka nagka-problema pa doon. Yun ang malaking penalty. Kung wala dito, yun yung ano ko kanina, yun yung in-example ko kanina na nasa first offense is 10,000, 20,000. Pero maliit lang yan compare doon sa iba na mayroong 25, 50, depende. Hindi ko na lang i-elaborate kung ano para iwas na komplikado. So, ayan po, list ng violation. This is the violation na talaga. So, kung ma-fall ka doon, yung wala doon sa kung napakinggan mo, inisa-isa mo, or kung tinake note mo pa, kung may isa ka doon na wala, baka posibleng doon ka mag-fall sa malaki ang penalty. Sayang din siya. Lalo na doon sa mga nag-start pa lang. Let's say for example, 25,000, 50,000, 10,000. Kita na natin yon kung mapupunta pa siya sa penalty. Kaya, comply po natin ang ating mga requirements, ang ating pong mga
business permits. Ayan, mga bookkeeping requirements, invoicing requirements, at registration requirements. Yun lang po, pakatandaan para hindi tayo umiyak pagdating sa violation ng bayaran. Ayan. Thank you so much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. Medyo lutang pa ako kasi trangkaso pa. Bye-bye. Salamat po.